We'll start with a word of prayer. Father in heaven, we thank you. We thank you that we are in this beautiful world. Forgive us, Lord, if we have been neglectful. And we pray that we can touch more people who would love you and would love your beautiful creation. We commit all these things to you. We invite the Holy Spirit to be with us so that you can change hearts and minds. Thank you, Father, that you continue to work in our lives. Thank you for these men and women who have invested their time tonight. I pray that you would truly anoint them with your spirit so that they may understand what it means to become a generous steward like our God. So we thank you, Father, and we pray for good connectivity for everyone. We pray for others who are not here yet that you will also bring them. And together we can learn how to be generous disciples. Thank you in Jesus' name. Amen. So let me show the uh, the screen. There you go. All right. So again, welcome to webinar number 4 of 12 themes and 12 principles of biblical generosity. My name is Zenet Maramara. I'm the founder and president of Christian Stewardship Association. Our mission is to multiply faithful and generous stewards because we want to see the church and society flourishing in every way. And the first 20 years, we taught ministry fundraising, and in the last couple of years, we embraced as one of our strategic thrusts, generosity. So we started to offer generosity training, generosity retreats. We have 3 generosity retreats that we facilitate. You just have to ask us if you're interested for us to facilitate it in your church or group. We have the Journey of Generosity, designed for business people and professionals. It is an overnight retreat where we study what the Bible teaches about money and possessions. We look at Bible stories of generosity. We also look at contemporary stories of generosity. And then there's a lot of reflection, discussion, pairing, and group discussion. That's the journey of generosity. And now, if you're not a business person or you're just a regular Christian, you call yourself a regular Christian, we have a more fun retreat, which is not just reflective and cognitive, but uses all kinds of senses. We call it the Stations of Generosity. Yung Stations of Generosity is also an overnight retreat. And it is composed of 8 lessons. Ganun din po, we study scripture. So may Bible story that we look at, sample of generosity in the Bible. And then there is contemporary story, mga video that we show. And then masaya kasi may drama, may motion, may gestures. We sing and then we dance and we use the different senses. So it's a fun learning. And then we have our very own Bukas Palad. Ito po yung 4 themes and 12 principles of biblical generosity. It's written primarily for the Filipino church. So it is contextualized. We use local stories na contemporary stories in video. And then we also use Tagalog for many of the videos and scripture. So bukas palad, siguro I will explain kasi yun ang ginagawa nating webinar for those of you na hindi pa po nakakatikim or have not experienced it. Ito yon. Bukas palad is composed of 12 lessons dahil you can use it as a curriculum, as a resource for church or for small group studies. You can use it for preaching and teaching. Pwede siyang Christian education material. Pwede siyang discipleship training. Or kung meron na kayong discipleship training, you can incorporate or integrate it in your existing discipleship training. Kasi napansin po namin as we looked at the different
discipleship training, hindi kasama yung giving, stewardship, and generosity. Bakit? Siguro because there is a lack of theology of wealth, money, possessions. Pero generosity is part of our discipleship. If you are a disciple of Christ, then you should also become generous like the Lord Jesus Christ. So pwede rin siyang Sunday school curriculum, pwede rin siyang gamitin for small group Bible study. Merong 2 churches ongoing ngayon na ang ginawa po nila, yung 12 lessons, ginawa nilang weekly. So yung isa every Sunday, ginagamit nila yon for 12 Sundays. Yung isa, tuwing Wednesday naman, 12 lessons. And hopefully, at the end, ay yung mga nag-attend, yung nakakomplete, they can already become facilitators and use it sa kanilang family, sa kanilang small group, sa cell group, o sa church. So, very flexible yung curriculum and we can give it to you for free after we have trained you, after you have experienced it yourself. So, it's composed of 4 themes and 12 principles. Yung 4 na themes, eto, God is generous. Theme number 2, disciples become generous. Tapos na tayo dun sa God is generous because this is already webinar number 4. So, dito tayo sa second theme, disciples become generous. Kasi generosity starts with God. Number 3 theme, churches grow generosity. So sa atin na nagsisimula yung pagtuturo, kasi tayo yung nag-open ng Bible, tayo yung nakakaintindi ng scripture. So we need to teach it to our congregation, sa ating family, sa ating community. Number 4 theme, leaders shape generosity. So I'm sure leaders kayo sa inyong mga kanya-kanyang organization. Maybe some of you are called to be agents of transformation kung saan man kayo tinawag ng Panginoon. And because leaders do not just teach, they model. Kaya sila yung nag-shape ng generosity dahil nilulook up tayo ng ating mga tao who follow us. So, sa God is generous, there are 3 principles. Bawat theme na 4 na theme, there are 3 principles. So, natapos na natin to. Those of you, yan, sila Homer, si Lance, no? Si Lance, pang-4 na niya to yata eh. So, God is generous. Number 1 lesson, God owns everything. Kasi yun ang kumbaga, this is the foundation of everything. God owns all of it. Tayo steward lang. Kaya inaalis natin yung owner mentality. Hindi tayo owner steward, we are steward leader. Hindi tayo owner leader, we are steward leader. Alam natin na kung sa Diyos ang pag-aari, then we just follow His agenda, not our own agenda. Number 2, God provides enough. Dito kasi nagkakaroon ng usually karamihan ng mga problema. Yung bakit ba hindi makapagbigay? Why are some people holding back? Why are they not showing generosity? Kasi they think God is not able to provide enough. Pero very clear in the scripture, God gives us everything, in fact, much more. He gives us richly all the treasures in heaven at His disposal. He gives us according to His riches and glory in the Lord Jesus Christ. So He provides enough. So we should not be afraid. Wala tayong dapat fear na mag-share o maging generous kasi i-replenish ng Panginoon yan. We will not become poor by giving, we will become richer. And then finally, God gives Himself. So, Jesus modeled what it means to be a true generous God dahil hindi niya hinold back pati sarili niyang buhay. So tayo kaya, hindi naman hinihingi yung buhay natin, hindi naman tayo hinihingi magpapako sa krus, di ba? Hinihingi lang sa atin yung ating time, talent, treasure, maybe yung smile nyo, yung presence nyo,
yung appreciation nyo, or maybe yung 50, 100 pesos sa ating pitaka, it's enough. God is pleased. So that is the first theme. Ito yung second theme. Disciples become generous because generosity starts with God. Therefore, we who embrace being disciples and followers of Jesus, we also become generous like our God. So, tatlong principles. Disciples respond lovingly. And then number 5 principle, disciples live sacrificially. And then number 6, disciples find joy. Siguro stop ako dito kasi yung many of you are first time, para hindi naman ako lang nagmo-monologue. Anything you want to say or comment before I keep talking? Nakasmile si Bessie eh. Kasi this is very close to her heart. This is also her passion. Stewardship and generosity. Anybody? You just unmute yourself. Tama ka, Senet eh. Kasi hindi tayo, sabi mo, when we give, we do not become poor, we become richer. Kasi sabi nga sa Malakay 3, 10, 11, 12, di ba? Test me on this. If I will not open the floodgates of heaven, and you will have no room to store blessing. At talagang yan po ay lasap na lasap natin. Oo. Sabi doon, test me in this, subukan niyo ako. Oo nga. Ano eh, parang faith, no? It's a step of faith. Kung Yeah. halimbawa, ang sabi natin last time yung what stops a person from giving is fear. Ano ba yung mga fears niya? And we ask you to name your fears last time. Iname na, anong kinakatakutan natin? Bakit ayaw nating mag-share? Bakit tayo nag-hoard? Bakit tayo nag-accumulate? 'Di ba? Nung bago yung COVID, usong-uso yung hoarding. Kasi baka maubos yung toilet paper, baka maubos yung alcohol. Kaya pagpunta mo sa grocery, talagang limas yung laman ng mga shelves. So, natatakot kasi tayo. Ano yung kinakatakutan natin? At Pangalanan natin yun. saka meron tayong scarcity mentality. Hindi Oo. tayo in the abundance mentality ni God. Explain mo yung scarcity mentality at abundance mentality, Miss Bessie. Di ba sabi ko, ay, teka, itatabi ko to kasi baka mamaya wala na ako eh. So Aalis ka we are na? Oo. parang we are operating in a box na ganun lang kadami yung iniisip natin. Samantalang kung sasabihin natin, ay ibibigay ko to kasi ang Panginoon masagana siya. Siya yung Yeah. magpo-provide. Oo. Ang sarap, di ba? Ano yun eh, freedom? It's freedom na parang we hold lightly to our possessions, which everything naman is a gift from God, di ba? And how do we steward that gift? Hinuhoard ba natin para pang sarili lang na gamit o sinishare natin para sa kapakanan ng marami? So, the freedom to hold the things of the world, yung material things lightly, and to be able to give joy to others kapag nag-share ka kasi at na-meet mo yung need ng taong yun, sobrang nagpupuri siya sa Panginoon. So yung binigay mo ay bumabalik sa Lord as an aroma of thanksgiving and praise to Him. Anyone else na gustong mag-share? So generosity starts with God. Pinakita niya sa atin at siya ang naging generous. Hindi siya madamot. Wala siyang pinagdamot sa atin. So kaya tayo, disciples, become generous. At yung response daw natin na ay out of gratitude, out of a love, out of a grateful heart. So tuloy natin yung dalawa pang themes, no? So God is generous, disciples become generous, churches grow generosity. So tayo yung magsisimula niyan na i-grow natin yung generosity, magkaroon tayo ng culture of generosity
within us, dun sa local church natin, sa family natin, sa community natin. Kasi yung giving builds family. Yan. Nagsisimula kasi sa family yung pagtuturo ng ano, di ba? Saving, how do you earn, how do you be honest. Doon na nagsisimula yan sa family. So giving loves neighbors. 'Di ba? Ano ba yung greatest commandment? Love God and love others as yourself. Kasi paano mo papakita yung love mo kay God na espiritu? Hindi mo naman siya pwedeng bigyan ng ano, ng regalo o ng box of apple o ng tsokolate. Pero yung neighbor natin, pwede nating bigyan, mapasaya, mga tangible at concrete na ah, giving. Tapos, giving reaches the lost. Minsan, yung mga taong wala pa, they don't know about Jesus, kapag pinakita natin, shinare natin yung love ni Jesus, sabi nila, it's Jesus love repeated. So, sabi nga nila, nung binigyan mo ako ng blanket, sabi nung batang orphan, nung binigyan mo ako ng blanket nung ako walang bahay, nagiginaw, nasa evacuation center, I felt the love of God. So, it reaches the lost. So, isa na lang. Leaders shape generosity. Ayan. May role kasi yung mga leaders. And leaders go first. Tayo kasi yung nagmo-model. And then, others will follow. So, we don't just mouth yung teaching, kundi pinapakita natin sa ating buhay para meron tayong credibility, meron tayong pinapakitang good example. And then leaders teach generosity. Kailangan may laman yung ating seed bag. Kailangan alam natin yung ating Bible, alam natin yung theology natin of money and possession and creation para may maituro tayo. Kaya nga ang CSA, that's one of the things we do. We create so we can equip pastors, churches, church workers to have biblical teaching on stewardship, on giving, and generosity. And then number 12, leaders celebrate sustainability. Kasi kung good steward tayo, kung generous tayo, this planet will be sustainable. Dahil nire-replenish natin yung resources ng Panginoon. Hindi mauubos ang resources ng Panginoon. So, any comment before we proceed doon sa 12 principles from the 4 themes of generosity? So, kita nyo po, kumpleto yung ating curriculum from God to disciples, becoming generous, to church, teaching generosity, and then leaders being in the forefront. Any question or comments before we move on? Okay lang? Okay, andito tayo. Principle number 4. Meron kami niyan sa yung disciples respond lovingly. Ayan. Bakit ba tayo nagre-respond lovingly? Kasi nauna yung Diyos na nagmahal sa atin. 'Di ba? Nauna siyang nagmahal sa atin, binigay niya yung kanyang anak na si Jesus, hindi niya pinagdamot, binigay niya lahat sa atin. Actually, nung kinreate niya yung mundo, sabi niya it was very good. It was very good. Kumpleto siya. From the air above, from the birds above, from the land na nagpo-produce ng pagkain, good fruit, good vegetation, tapos nandiyan yung mga animals, nandiyan din yung dagat na teeming with wildlife, marine life. Binigay din sa atin yan. Napaka-rich. Kaya nga lang nakakalungkot kasi parang yung air, yung sea, yung land, pinupollute natin, sinisira natin. But that's another siguro discussion. Yung how do we steward God's beautiful creation. Kasi if we are disciples, we should love what God loves. And God loves His beautiful creation. In fact, nag-rest nga siya on the 7th day para i-behold lang yung ginawa niya. Sabi niya, it is very good. At nanamnamin ko yung kagandahan ng aking ginawa. Ako minsan, ganun ako halimbawa,
Hindi naman ako pwedeng mag-create ng creation eh. Pero minsan, yung room o yung office, move around ko yung furniture. Tapos lalagyan ko ng halaman here and there. Tapos, kung ilang oras ako nagtrabaho, pag uupo ako, titingnan ko yung ginawa ko. Tapos, ang saya-saya ko dahil ang ganda nung nagawa kong nabago. Parang bago sa paningin, bago sa vista. Kahit dati yung mga furniture, move around ko lang siya. So we respond lovingly because out of gratitude to God, we experience the love of God. In fact, hindi lang yung mga Kristiyano ang dapat maging generous Yung uulitin ko yung sinasabi ko na sabi ng Genesis 1:26, let us made God in our image. So every man and woman created in the image of God carries with him or her the DNA of a giving and a generous God. Pero bakit merong selfishness? Bakit merong greed? Bakit merong hoarding? Bakit merong pagiging makasarili? Kasi nga, of course, other than sin, na nasira yung relationship natin sa Diyos, nasira yung relationship natin sa isa't isa, nasira yung relationship natin sa resources and creation, ando doon pa rin yung spirit of yung DNA ng loving and generous God sa atin. So, paano natin i-unleash yung spirit na yon? Kayo ba meet na ba kayo ng mga mayayamang tao? Halimbawa, mga business person na talagang ang galing magpadami ng pera. Pero tanungin niyo sila, ang bukang bibig nila, ah, kulang pa o hindi sila tumitigil o I'm just a boring businessman. Sabi nga ni Enrique Sobel, I'm just a boring businessman. Sabi niya doon sa kapartner niya na si Colleen Davila nung nagpa-fundraising sila sa Habitat. Si alam niya, Kristiyano si Colleen. Siya, boring lang daw siya. Tapos, yung iba talagang nai-stress, naha-heart attack dahil sa stress ng trabaho nila sa pagpaparami ng pera. Pero kulang pa. Sige, walang katapusan yung pagpaparami ng pera. Tuloy-tuloy. Pero dahil created din sila sa image of God, dapat pwede natin silang sa pamamagitan ng message of generosity, we can show them the gospel. We can show them the love, the generosity of God. So we respond lovingly. Ito, basahin lang natin yung mga quote na to. Norman, kasi ikaw lang yung nakikita ko dito sa aking screen. Can you read it for us? Some quotations lang yan. Okay. The love we give away is the only love we keep by Albert Hubbard. Okay? Yung lahat? Opo. Okay. A wise lover values not so much the gift of the lover as the love of the giver by Ayun. Thomas A. Kempis. Stop lang muna tayo dyan. Naalala ko lang na sinasabi natin na yung mga gift from the Lord, binavalue natin, tinetreasure natin. Pero mas lalo natin dapat daw mahalin at i-treasure yung giver. Okay, sige, please continue. The only gift is a portion of thyself by Ralph Waldo Emerson. Mhm. Love is above all the gift of oneself. John Anuel. Mhm. My love as deep, the more I give to thee, the more I have, both are infinite. William Wow. Shakespeare. Si Shakespeare, the more I have. Tapos, so meron siyang ganung klaseng parang awakening, no? Meron siyang spirit of God na infinite yung giving. Yung love tsaka yung giving is infinite. So, galing yan doon sa sinasabi kong he is created also in the image of God. Hindi man siya nag-profess na Jesus follower siya o disciple of Christ. Pero, alam natin na meron siyang Spirit of the Lord. Tapos tinagalog lang namin yan Zoe, pwede mong basahin sa Tagalog? Sige po, lahat po ba? Sige. Okay. Ang pag-ibig na ating ibinigay ay ang tanging pag-ibig na ating iniingatan. Second, ang matalinong minamahal ay hindi masyadong pinapahalaga ng regalo ng nagmamahal,
kundi ang pagmamahal ng nagbibigay. Third is, ang tanging regalo ay bahagi ng iyong sarili. Pang-apat, ang pag-ibig ay ang regalo ng sarili. At yung last, ang aking pag-ibig ay malalim. Mas marami kong ibinibigay sa iyo. Mas marami akong tinatanggap. Pareho silang walang hangganan. Yan, walang hanggan. Thank you, Zoe, and thank you, Norman. Mga ano lang yon. So, ano ba yung connection? What's the connection between love and generosity? Sige nga, tingnan natin kung sino yung pwedeng mag-unmute ng kanilang sarili para ano ba yung connection ng love tsaka ng generosity? Kung ano lang yung pumasok sa isip nyo, first thing on top of your mind. What's the connection between love and generosity? Sabi ni Chuck Swindoll, you can give without loving, but you cannot love without giving. Wow, malalim yun, ano? Oo nga, pwedeng nagbigay ka lang, nagpalimos ka. Kasi ayaw mo lang na maistorbo ka kasi nagbigay ka na. Pero kung nagmamahal ka, hindi pwedeng hindi ka magbibigay. Ganda. Anyone else? Parang yun na yung sagot eh. Kung nagmamahal ka, if you love others, if you love God, then you will also be generous. Kasi ano yun eh, magkakambal eh. Hindi pwedeng sabi mo, I love you, pero pinagdadamutan mo siya. Di ba? Pag sinabi mong love, you want the best for the person. Kahit na yung isusubo mo na lang, ibibigay mo pa sa kanya. Kasi po Di ba? yung love kasi is abstract. So to make it Mm. concrete is through giving. Wow! Yun ang concrete na manifestation or concrete example na pinapakita mo kung ano yung love. Tama ka. Kasi yung love is parang concept eh, no? Parang nga sabi mo abstract. Pero yung giving, yung generosity is nararamdaman. Yung binigyan mo ng chocolate o inismilan mo. Inismilan mo yung isang sales clerk dahil maghapon na 8 hours na siyang nakatayo. Nag-hello ate, hello kuya ka lang sa kanya. O kinumusta mo siya o ginod bless you mo siya. 'Di ba? Generosity yun eh. Kasi ang generosity hindi lang pera eh. Hindi lang cash. Kasi it's even our itapik sa shoulder, 'di ba? O yung kind words, o yung random acts of kindness. Pinaupo mo, o si lola, o yung babae, tinulungan mong buhatin yung kanyang mabigat na dala-dala. Generosity yun eh. Kasi you took time. So, you can also be generous with your time. Kaya, hindi natin pwedeng sabihin na yung mayaman lang ang pwedeng generous. In fact, yung mga mahihirap, sila yung mga mas generous pa siguro sa kanilang time tsaka sa kanilang pagmamalasakit. Anybody else? The connection na naisip nyo between love and generosity? Yes. Yes. Napaisip nga ako eh. Kasi 'di ba sabi sa Bible, God is love. So tama yung nagsalita kanina na Norman. oo, fruit ng love, ng God's love yung Fruit. generosity. Mm-mm. Kumbaga halimbawa yung fruit of the spirit, 'di ba? Mm. Yung faith natin, ano ang fruit niyan, 'di ba? Oo, mga So, abstract of subject yun eh, no? para talagang hindi mo malirip. Pero yung pag-ibig ng Diyos, binigay niya yung kanyang sarili. Sabi mo So, kanina, isusubo mo na lang, ibibigay mo oo, pa. oo, Di ba? Yung, oo. ang ganda, ang ganda. Mm-mm. So, ano yun eh, that flows out of a heart that loves God and that is grateful to God for what He has given you. Kasi minsan siguro kailangan i-remind din natin yung ating sarili nung what am I grateful for God? How can I praise Him? How can I love Him? How can I serve Him today? Through people, through circumstance, through my work, through my chores. Wag natin i-take for granted yung mga maliliit na bagay, maliliit na moment, yung mga
people that He puts in front of us. Anyone else? I'll Nakikita move ba on. ako? Hello. Oh, sino yun? Nakikita. Ay, si Lydia Robledo! Si Madam Butterfly. Yes, Kanina ma'am. pa ako dito. Good evening. Kasi po, hindi ko reminds nakikita yung me- screen nyo. That reminds me yung kanta na kasi yung Trinity kasi, it has to be Trinity, you know? Kasi hindi pwedeng magka-relationship, you know? Love is based on relationship kasi. Yes. Dapat may ka-relation ka, yung para may Oo, love. Hindi oo. pwedeng mag-isa ka lang. Hindi pwede So, nga, no? Oo. The Teka. Trinity is there because may relationship sila. And there is a song na, actually, it's a Christmas song na kinakanta namin yan. Pagka, yung the Father gave the Son gave the Mm. Spirit, and the Spirit, parang lives with us. Parang the gift goes on. Yung inumpisahan ng Umiikot. Panginoon. Oo, at then the gift goes on. So, yung love na yan kasi, loving is caring. Relational lahat talaga yan relational. Oo, So, oo. yung giving, that's generosity. Mm-mm. And from that love from God, maraming klaseng expression of love. Maraming hindi yan basta like what you said, it's not just financial, or it's not just giving material things. Hindi caring yun Pero Mm-mm. the Lord, right from the very start, the Trinity was there present, you know, and then created, nag-umpisa sa creation. Binigay niya lahat yung pagmamahal niya sa tao. And especially yung image niya. Even the image of God, no? Binigay niya. Kaya it all starts really from the relations ng 3-in-1 God na andun lahat. Ang ganda nung sinabi ni Madam Lydia. Sabi niyang ganun, yung love tsaka yung generosity is not done in a vacuum. Kailangan is in the context of relationship. Kasi kung hindi siya context ng relationship and with other people, paano mo nga ma-express yung love mo kung ikaw lang mag-isa? Paano ka magiging generous kung ikaw lang mag-isa? Kailangan sa context yun ng relationship tsaka mga tao. Pwedeng sa family mo, sa loved ones mo, pwede sa yung bigger community mo, sa church mo, o yung mga among your friends. At tapos, yung, alam niyo ba yung love language? Merong iba-ibang klaseng love language So, pwede niyo i-google siya, tingnan niyo kung ano yung inyong love language. Naisip ko lang kasi, yung mga Pilipino, parang ang love language natin, food. Di ba? Hindi pwedeng pupunta yung may papasok sa bahay mo, hindi mo man lang papakainin o papainumin man lang. Di ba? Parang that's how we show love and care. Tapos, ang batian nga natin pag na-meet natin, kumain ka na ba? Parang yung hello natin, kumain ka na ba? Di ba? Parang, kahit ako, ang love language ko dun sa mga apo ko, tsaka yung mga kapatid ko, mga pamangking ko, may bibigay ako kahit konti, lalo na sa mga bata, di ba? Dahil natutuwa sila, bigyan mo silang small piece of chocolate or biscuit, tuntuwa na sila nun. So, tingnan nyo kung ano yung inyong love language. So, share ko ulit yung aking screen para mapagpatuloy natin. So, nakita natin, connected yung love at saka yung generosity. So, pupunta tayo sa scripture. Babasahin natin yung the greatest treasure that a sinful woman gave to Jesus. Doon sa Luke 7:36 to 50, you're very familiar with this story. Pwede bang pabasa natin siya kay Lance? Pwede mo bang basahin? Okay po. When one of the Pharisees invited Jesus to have dinner with him, he went to the Pharisee's house and reclined at the table. A woman in that town who lived in sinful life learned that Jesus was eating at the Pharisee's house, so she came there with an alabaster jar of perfume. As she stood behind him,
at his feet weeping. She began to wet his feet with her tears. Then she wiped them with her hair, kissed them, and poured perfume on them. When the Pharisee who had invited him saw this, he said to himself, "If this man were a prophet, he would know who is touching him and what kind of woman she is, that she is a sinner." Jesus answered him, "Simon, I have something to tell you." "Tell me, teacher," he said. Two people owed money to a certain moneylender. One owed him 500 denarii, the other 50. Neither of them had the money to pay him back. So he forgave the debts of both. Now, which of them will love him more? Hmm. Simon replied, "I suppose the one who had the bigger debt forgiven." "You have judged correctly," Jesus said. Then 44. he turned toward the woman and said to Simon, "Do you see this woman? I came into your house. You did not give me any water for my feet, but she wet my feet with her tears and wiped them with her hair. You did not give me a kiss, but this woman, from the time I entered, has not stopped kissing my feet. You did not put oil on my head, but she has poured perfume on my feet. Therefore, I tell you, her many sins have been forgiven, as her great love has shown. But whoever has been forgiven little loves little." Then Jesus said to her, "Your sins are forgiven." The other guests began to say among themselves, "Who is this who even forgives sins?" Jesus said to the woman, "Your faith has saved you. Go in peace." Thank you. Thank you very much, Lance. So, very familiar story na sino ba woman na yon? Ano ba yung kanyang occupation? Parang ang naalala namin siya, she is like parang Magdalena. Oo. Parang Oo. So, she is a woman in prostitution, no? So, she is a woman in prostitution. So, ang tawag sa kanya sa ibang verses yung sinful woman, no? Sinful woman. Tapos, sino ba si Jesus? Nung time nila, anong tingin nila kay Jesus? Son of tingin a nila kay Jesus? carpenter na nag-claim na prophet. Okay, ano pa? Teacher po, teacher. Teacher, ano pa? Oo, Rodney, thank you. Compare dun sa woman in prostitution, ano si Jesus? Sino ba si Sorry. Jesus? Yeah, I Oo. think based on sa discussion, Jesus was regarded as a holy person. Holy person. So kita niyo yung contrast, isang sinful woman who is into prostitution, and here is a holy man. Nung panahon ni Jesus, no yon. Hindi pwedeng lumapit ang isang sinful woman, babae pa siya, sa isang holy man. Hindi nga sila makalapit sa mga Pharisees eh. Hindi sila pwedeng lumapit. Pero eto siya, anong ginawa niya? Anong ginawa nung babae? punta po doon, tapos she poured perfume Poured on the feet. perfume. The feet of Yes. Jesus. Anong sabi dun sa ibang version kasi sinasabi kung gaano kamahal yung perfume eh. Lance, ano Opo. yung alabaster jar na biniyak niya? Magkano daw yon worth? Hindi ko maalala, pero it's a very expensive ano po yun Very kasi. expensive. Oo, Opo. nandoon yata siya sa 4 Gospels eh. Sa ibang gospel, it's worth a year's wage. Ganon ka-expensive yung perfume. Tapos, yung 1-year wage, ayun, sabi ni Rona. Thank you, Rona. So, binasag niya yung vial at pinor niya sa feet ni Jesus. Pinunas-punasan niya ng buhok niya pati, di ba? So, anong nire-represent nung biniyak niya na alabaster perfume? Ano ba para sa kanya yung perfume? Isa siyang, remember, a woman in prostitution. Yun ang kanyang trade. Sacrifice. Anong klaseng sacrifice, Rona? Sinacrifice niya dahil mamahalin eh. Treasure niya yun eh. Yun ang kanyang ginagamit sa kanyang trade eh. Kailangan mabango siya eh, di ba? Para kumita siya. Pero, ayun nga, sinacrifice niya.
Ano pa sa tingin nyo ang sinisimbolize nung pag-break niya nung alabaster jar of perfume? At It's a nagpaka-humble siya sa feet. It's a forerunner ng pouring out of Jesus' blood. Na Ah, I mean, yung foreshadowing nung kanyang Foreshadowing, anointing sa yeah. death niya, oo. Oo. mm, Dun sa Ganda. woman, anong sinisimbolize nung sa woman sa kanyang buhay? Na binasag na niya yung kanyang surrender. part, It's a surrender importanteng instrument niya or tool niya of the trade. Yes, Lid? away from she's Ma'am, giving ano? up her old Old siguro, life. Oo, old breaking life. away from old life. Sino yun? Si Juliet ba yun? Yes, ma'am. Oo. Para sa kanya hindi mahalaga yung perfume at mas Oo. mahalaga yung kanyang pagbibigyan. Mm. So, tsaka sinisimbolize ng, sabi ni Lid, yung repentance, gusto pagbabagong buhay, sabi niya. Tapos may sinasabi si Juliet ba yung nag-chat? Ano yung sabi ni Juliet dito? Ay, hindi po, hindi ako. Hindi si Juliet. Si Jeneline, purity. Ayun. So gusto na niya sigurong magbagong buhay. Parang yung, okay, ito yung ginagamit ko eh. Kumbaga sa karpintero, meron siyang mga tools na ginagamit. Pero tinapon niya na yon. Parang sinisimbolize na tatalikuran ko na yung old way of life ko. Gusto ko nang, nakita ko na ang Diyos. Gusto kong magpaka-humble sa Kanya at humingi ng forgiveness. Kaya nga in the end, di ba, si Jesus, sabi niya ganon, go in peace, your sins are forgiven you. Sin no more, sabi niya ganon. So, siguro, ang next question ko sa inyo, ano ba yung treasure nyo? Ano yung alabaster jar nyo na pwede ninyong i-offer sa Panginoon? Or hindi nyo pa naisip? Ano ba yung pinaka-cherished possession nyo na hindi nyo ma-give up o hindi nyo ma-share na maybe tinatawag kayo ng Panginoon para i-offer sa Kanya as a form of sacrifice, as a symbol of your love, your gratitude, and your generosity. So maybe you don't want to answer that. I leave that to you after we leave, before you go to bed and you pray. What is your alabaster jar? What is your greatest treasure that you have not surrendered to the Lord, or maybe the Lord is asking you to give or to share or to offer to Him? Okay. Diba? Ang ganda ng story. So, sige, tuloy natin. We have 15 minutes left and we still have, I still have a video to show you. Ito. And merong isang babae na, ayan, sige. COVID to, nung COVID. Sa Maginhawa yan, Diliman. Ako si Ana Patricia noon. Mas okay kung tawagin niyo akong Patreng. Background ko is may maliit akong negosyo, ganun. Tapos matagal na into community service din ako. And yun nga, yung paglubog sa mga tao, sa masa, ganun. Ayos na lang po ang linya para po makapagsimula na tayo. Okay po ba yun? Tulungan po tayo para mabilis po. Sige po, salamat po. Yung small business ko rin, kaya siya natayo. Parang response ko rin and livelihood ko for pandemic. Kasi nawala yung iba kong yung trabaho ko, yung mga plano ko, ganun. So, small business siya. Tapos, furniture, ang woodworker ko, dating construction worker na nawala ng trabaho. Yung nagdi-deliver sa akin ay mga jeepney drivers din, natigil pasada. Hindi na tumakbo eh. Yun nga, natigil din. So sabi ko, wala talagang option yung iba na stay home, stay safe. Na hindi makakakain 3 beses sa isang araw o bitin yung maiuwi kasi wala rin naman tao sa labas. Ganun. So sabi ko, okay, pahinga muna ako ngayon, palakas, magpapalakas. Pero after ng lockdown,
gagawin ko ay isa-set up ko yung community pantry na iiwan ko lang dito yung mga napamili ko at saka mga nakuha ko rin mga donasyon. Night before, na-finalize ko sa isip ko, sabi ko pa, okay, hindi ko pa alam kung saan ako papayagan, pero ibabalot ko na to, mag-e-empake na ako. Nag-empake na talaga ako, nilagay ko sa mga basket, sa Tupperware. Sabi ko, di pa ako pinapayagan, pero bahala na. Naglakad ako sa Maginhawa, naglakad ako dyan, tulala ako, ang init. Ang kuha po natin, kunin po kung ano yung kailangan. Para po umabot po hanggang nasa likod, para may maiuwi din po sila. Nagtanong-tanong ako, madami akong pinagtanungan, pero yung iba is not sure kasi parang bagong concept nga siya. Eh pagdating ko dito, since dito rin ako namimili, pumayag sila. Sabi ko, gulay niyo na bago mabulok, bibiling ko na rin para masama sa pantry, para hindi masayang. So yun, nung sinet up ko, akala nung iba naglalako ako na parang crazy girl, ganyan. Parang, ano yun, binibenta mo, te, ganyan, ganyan. Ano yan, libre ba talaga? Sabi ko, oo, libre. Tapos yun po, tuloy-tuloy na siya. Naubos agad, pero within the day, may mga nag-donate po agad. Hindi ko nga alam to. Yung nagsabi niya, magbibigay. Magambag kami, taga 100. Ah, talaga, kuya? Anong pakiramdam? Eh, masaya naman. Masaya. Siyempre. Oh. Sa totoo lang, mula nung dumating kami dito kanina, walang tigil yung dating ng mga nagdo-donate. Nakakatuwa. Masaya. Na ang dami-daming mababait pa, ang dami-daming generous. Nakita niyo naman sina kuya, oh. Nag-ambagan pa sila para makatulong. Kasalukuyan ngayon natapos na yung packing nila, maraming naghatid. So ito ngayon, magsisimula na po yung distribution. Itong mga nanay na to, kanina pa sila nakapila. Maraming salamat po sa lahat ng... Salamat sa mga donors. Grabe, nakakaiyak dito. Thank you po. Ingat po kayo sa pag-uwi. Ano po talaga, hindi sila makapaniwala. Tapos nahihiya pa sila kumuha, kaya umuwi ako. Yan yung mga tricycle driver nagre-remind ng social distancing. Tapos po yung mga unang kumuha is mga tricycle drivers. Tapos yung mga susunod na araw, hindi na sila kumukuha. Tapos sabi ko, ba't ayaw nyo na kumuha? Kahit hindi na kayo pumila kasi kayo naman yung nag-volunteer. Sabi nila, ma'am, hindi, naintindihan namin. Mas kailangan ng iba, kaya pa, kaya pa. Pagka may kulang ulam namin, tsaka kami kukuha. Pero ngayon sila muna. Meron pa, may lalagyan ka ba kuyang malaki? Wala po eh. Bigyan mo ng sako. Ayan yung... Dapat talaga po itatambak lang sa pantry, kaya lang sobrang dami nang dumating. Saka yung iba nakasako, malaking balot. Kaya ang ginawa po ay nirepack na. Ang galing din kasi nagkaroon sila ng pasahero, yung mga nagdo-donate pag umuwi sa kanila sumasakay. So ayun po, unti-unti talaga nag-i-improve at saka may natututunan po talaga lahat ng dumadaan po dito. Pagka tayo na po ang kukuha, dire-diretso na po, isipin nyo na po kung ano pong kukunin. Actually, isa sa mga unang donors is, kasi po Maginhawa ay booming state, mga kainan. Kaso nung nag-pandemic nagsara, madami pong negosyo binenta nila yung restaurants nila. Pero may mga restaurants owner po na kahit sarado na sila, nag-donate pa rin. Kasi sabi nila, ang hirap ng buhay, may mga utang kami. Pero fortunate pa rin kami, kaya kami magbibigay. Na-appreciate ko po yung ganun. Lahat, walang pinipiling socio-economic class, lahat talaga apektado. And lahat, willing din tumulong. Ganun po.
Ang Magsasaka Outlet ay isang programa kung saan pilit namin binibili diretso ang gulay galing sa ating mga magsasaka at idinidiretso na rin ito sa ating mga consumers o mamimili dito sa Metro Manila. Na aking unang nakausap si Randy Kalumag noong April 5 nung siya ay nag-message sa aming page, sa aming social media page na nagpapa-rescue buy sila ng kanilang tanim na kamote. Nasabi ko din sa kanya na yung almost 2 tons na binili namin pupunta naman sa community pantries. Right there and then, without batting an eyelash, sabi niya bigla, ito pang kamoteng iba na nahukay ko na, dalhin mo na lang din para maipamigay din doon sa mga community kitchens, yung mga feeding program na pagdadalan mo nung 100 kilos mo na kamote. Yung day na yon, yun lagi yung ina-explain ko sa mga tao na hindi gahama na mahihirap, hindi sila nananamantala. Yun yung patuloy ko ina-explain na mahirap explain kasi yun yung tingin natin mga Pilipino tsaka yun yung kinalakihan natin and okay lang din kasi hindi pa tayo aware. Pagdating ng hapon, biglang dumating yung donasyon ng mga magsasaka na punong-puno talaga. Tapos yung best harvest pa nila yung binigay nila. Tapos sabi ko, yung pala, hindi ko kailangan mag-explain kasi dadating din talaga yung ganong sagot na yung mismong mga tao na yung makakakita na, ganun pala. Mas magandang maipakita dito na kahit So maybe we humihingi ng can tulong cut yung short tao, the video, meron din siyang show. So isang example lang yun, dito yun sa atin. Dito lang to sa Quezon City na yung generosity is contagious. Isang tao lang yung parang nagka-burden, nagsimula siya nung pantry. Ayun, nagsunod-sunod na, nag-donate na yung ibang mga tao. Tapos mga group, yung bandang huli, grupo na ng mga magsasaka ng kamote, nagbigay. Ewan ko kung napagpatuloy yun. Pero yan yung nung mga unang panahon, sa Pilipinas may tinatawag na community chest sa Amerika merong ganyan Pag pumunta kayo sa mga Christian church, merong community pantry na tinatawag. Yung mga pagpupunta doon yung mga church members, nagdadala sila ng siguro nililinis nila yung kanilang pantry, ano hindi nila kailangan sa bahay, dinadala nila sa church. Tapos yung mga nangangailangan, tulad kami, estudyante ako noon, kumukuha ako nung kailangan ko. Minsan di na ako kailangan bumili ng pagkain kasi may bread doon, may mga delata, may mga shampoo. So sana makita rin natin uli yung ganong klaseng sharing and generosity dito sa ating paligid. Okay? So, yun yung modern example ng generosity na pwede nating parang makitang modelo na gayahin. Actually, kung may comment kayo, kasi we only have 3 minutes left, kung may comment kayo, kung na-inspire kayo doon sa video na pinakita, ganun po yung parang bukas palad training. Kapag ginagawa natin to face-to-face, merong Bible story, passage, tapos pinag-uusapan namin yon, minsan dramatize pa namin yon. Tapos merong Bible passage, tapos merong contemporary story of generosity, and then we talked about it. So, meron ba kayong comment before we proceed? This is our prayer at the end of, parang we will close with this prayer. Pwede nating basahin na sabay-sabay tayo. Pero before we end, we only have 2 minutes left. I would like to invite you to our upcoming, stop share ako. So tuloy-tuloy lang po yung Fundraising Institute. Sa May 4, every Saturday yan. Kaya kung may kilala kayong gustong mag-enroll para matuto ng resource mobilization of fundraising, mag-start siya Saturday via Zoom from 9 to 11, starting May 4. Tapos, meron din pong Business God's Way. Ayan, yung Business God's Way, 6 Saturdays yan, 7 to 9. Si James Sim ng Compass Asia Pacific ang siyang magfa-facilitate nun. Parang
Bible study siya sa mga entrepreneur, mga business people, ano ba yung perspective of doing business God's way. Tuturuan kayo paano gumawa ng marketing plan, ng business plan, tapos merong mentoring. So thank you for sharing, Zoe. Marami pa pong mga programs ang CSA na talagang dinesign namin to help you grow in generosity, for us to also give teaching on stewardship, on giving, and yon, generosity. Kasi disciples become generous. And ang generosity nag-i-start sa Diyos, at tayo as followers of Jesus, we as disciples become generous as well. And from our learning and sharing kanina, sabi natin, yung giving, yung generosity, yung love is not done in a vacuum. It has to be in a context of relationship, in a context of a family or community, para ma-express natin sa iba. So we will end, kung wala kayong comment, we will end with a prayer. Mabait at maibiging Diyos, iniimbitahan mo ako na manatili sa iyong pag-ibig. Narito ako, bukas, naghihintay, umaasa, at nais na malaman ang iyong pagmamahal sa akin sa mas bago at malalim na pamamaraan. Ibinibigay mo sa akin ang pangako na kung lalapit ako sa iyo, ikaw ay tutugon. Narito ako, Panginoon. Alam kong iniibig mo ako, ngunit ipinapanalangin ko ngayon na tulungan mo akong maranasan ang pag-ibig na nagdadala ng kapanatagan, katiyakan, at kapayapaan. May mga bagay sa aking buhay na nagbibigay ng pakiramdam na ako'y napalayo sa iyong pag-ibig. Inaamin ko sa iyo ngayon na ako ang lumayo at hindi ikaw. Kaya naman, Panginoon, ako'y bumabalik. Hindi ko alam kung paano, ni wala akong kapangyarihan na malampasan ang mga bagay na patuloy na humihila sa akin, palayo para sa iyo. Kaya't ako'y lumalapit sa iyo ng may kahinahunan, nangangailangan, at may matinding pagnanasa na manatili sa iyong pag-ibig. Mahal kita, Panginoon. Bigyan mo ako ng bagong karanasan sa iyong pagmamahal sa akin. Idinadalangin ko sa iyo ito sa pangalan mo na siyang sa kasiyahan ng sandaling ito ay nagtiis ng krus para sa akin. Si Jesucristo, ang aking Panginoon. Amen. Mas maganda sa Tagalog, di ba? Kaysa sa English, kasi heart language. So I'll stop sharing here, and I wish you all a good night's rest, and thank you for joining. Invite ko uli kayo. So maraming salamat po, at dun po nagwawakas ang ating webinar series number 4.